Ah, sa pangalan ko, yung nakina ni Kristo, isa'y nakasayang hapon sa mga isa. Dito po tayo sa dalawang bahagi kung saan meron tayong pamilya, kita, sa mga babae na ito ay pag-aaralan natin, sikapin natin, abutin natin yung unawa at ang pagkaroon. Ito ay sundin. Pamamaraan kung paano tayo mabuhay dito sa ilalim ng sanlibutan. Ngayon, aralin natin yung ikalawang sitas. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 57 hanggang 62. Sabi dito, at paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. Ngayon po, habang lumalakad ang ating nabilang Panginoon, kasama ng kanyang mga alagad, mayroong lumapit sa kanya. Susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. Ngayon po, minsan sa ating mga tao, madali lang po ang mag-promise. Madali ang mangako. Hindi ba tayo'y may mga, bawat isa sa atin may sumpat pangako. Ano yung sumpat na yun? Dapat hindi po yan nawawala sa isipan natin. Hanggang kailan mo patitindigin ang bandilan ng Kristo? Ang sagot natin, hanggang sa ako'y nabubuhay. Ibig po talang sabihin, kinakailangan natin itindig ang bandilan ni Kristo hanggang sa humihinga pa tayo. Ngayon, dahil sa tayo'y naturuan, kapag tinanong ikana niya, ito ang sagot. Siyempre, ulitin natin, hanggang sa ako'y nabubuhay. Ang tanong, inunawa ba natin yung sagot? Yung tanong ba, naunawaan natin? O nakikipaglaro lang tayo? Sapagkat mayroong mga tao, nagkasakit lang, hindi na naitindig yung bandilan ni Kristo. Hindi baga, sa oras na may karamdaman, mas higit natin kailangan si Kristo. Isang tayo nagtiwala sa paracetamol. Hindi ka lang gamot, huwag ka na pumunta sa mundo yan. Isang karos na natin, yung sa paracetamol, yung kay Kristo. Ang nangyari niyan, uminom ka ng gamot, hindi ka nagsimba. Ibuhay ka pa naman. Kaya sabi, hanggang kailan mo patitindigin ng bandilan ni Kristo. Hanggang may buhay. Ngayon, buhay pa naman tayo. Parang na tayong sabi dito na susunod ako sa iyo saan ka nang pumaroon. Ngayon, andito tayo sa pagsunod. Ngayon, ano ang sinusunod natin ngayon? Yung sumpat pangako na binitibo natin. Minsan, hindi natin gusto yung pag-uugali ng isang tao. Minsan may katampuhan tayo sa ka-brothers and sisters. Hindi na tayo dadako. Saan ba tayo nagsumpa? Ibra, kay sister, o sa harap mismo ng Espiritu, sa harapan ng Diyos. Ngayon, kung ang tunay na tao na nagbitaw ng sumpat pangako na unawaan niya sa kanyang sarili, wala siyang pakialam kay hindi siya pinapansin ni brother o sister. Ang mahalaga, present ako sa oras ng gampanin. Ganun po dapat ang kaisipan ng isang taong mananampalataya. Wala siyang pakialam. Kaso po, kung halimbawa, pumunta ka dito para lamang tingnan mo yung ginagawa ng iyong kapwa, mapaghatol ka na, mapagbus ka na. Sabi nga, pagutihin ninyo ang punong kahoy at magiging mabuti ang bunga nito. Pasamayin ninyo ang punong kahoy at magiging masama ang bunga niyo. Ang tanong, lahat ba ng kahoy, mabuti man kung masama, may pakialam sa kanyang kapwa kahoy? Hindi ba wala? At saan ko pumunta, ang bunga, ang santol, hindi ba siya magbunga? Walang pakialam ang mangga. Ang gagawin niya ng santol, hahanap siya
Magsipsip siya ng sustansya sa ilalim ng lupa para makapamunga sa sarili niya. Pero hindi po siya nagyayabang kung hitik na hitik ang kanyang bunga. Ganun po dapat ang kalagayan natin. Katulad tayo ng isang punong kahoy na pwedeng sumama o mabuti ang magiging bunga. Pero hindi pwedeng magpakialaman sa ginagawa ng isa. Sapat na yung makagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa dahil merong isang nakakakita ng lihim ng ating mga ginagawa. Siya po ang magre-reward sa atin sa oras na tayo po ay magkaroon ng pagpipigil sa ating mga sarili at hindi natin ipinagmamalaki ang maliit na bagay na nagawa nating kabutihan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Hindi nga mo nga pwedeng sabihin, ako palagi present, ako palagi nasa templo. No, hindi natin yung pwedeng sabihin. Kundi sapat na yung attendance na yan, manatili na lang sa lihim, ng Diyos na lang yung nakakakita. Pero, huwag nang isasambit sa lihim. Kasi sabihin natin, hindi ka pumunta doon kahapon. Mali, hindi dapat gano'n. Para na tayong katulad dito, susunda ko sa'yo, saan ka man kumaroon. Maganda po yun. Pero ang nahirap ito kasagot. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora, at ang mga ibon sa langit ay may mga putad. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Totoo po. Sa buhay ng ating dakilang Panginoon, magmula ng tanggapin niya ang bautismo, nag-umpisa siya sa ministeryo, hindi po siya nanatili sa bahay. Saan siya naparoroon? Kapag gabi na, at yung mga tao, na-secure niya na nakaalis na, nakauwi na sa kanilang tahanan, umapanhit siya sa bundok para manalangin sa kanya. Ganun po ang ginagawa ng ating dakilang Panginoon. Yung sora, sabi nito, may lungga. Kasi meron yun ang pinangabahay niya eh. Yung mga ibons sa langit, meron ding pugad. Meron silang mauuwian. Pero, ang ating dakilang Panginoon, nasaan siya? Nung ginaganap niya ang ministeryo, nandun siya sa parang nananalangin sa kanyang Ama sa langit. At kung saan siya, buti ng antok, doon po siya natutulog. Ganun po ang ginawa ng ating dakilang Panginoon. Sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat timaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Ngayon po, dito ipinapahayag ng ating dakilang Panginoon na ang pagsunod sa Diyos ay hindi dapat kondisyonal. Na kailangan susunod tayo, unahin nating priority yung sarili nating sangbahayan. Halimbawa, namatayan. Merong namatay sa ating mga kamag-anakan. Minsan po, kung halimbawa active ka sa pagsamba, kapag may namatayan, nagiging dahilan pa yung patay para hindi ka makalapot sa templo. Ang tanong, karapat-dapat kayo. Pwede bang maging conditional? Alin ba nga mas priority? Yung patay o yung kahalagahan ng pangangailangan ng iyong sariling buhay? Dahil baka mamaya lang, sa kakatingin mo doon sa namatay, kung titingnan mo, wala na, separated na yung kaluluwa doon sa kanyang katawan. Hindi na yung magbabangon kahit bantayan pa yan. Kaya ang pinag-usapan dito, yung kahalagahan ng ibang bilyong sinasadya natin sa bawat araw ng pagsamba. Na walang iba. Sabi nga, hayaan yung ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Ibig sabihin, yung mga taong patay ang kanilang mga pananampalataya, hayaan mo sila ang mag-asikaso sa mga patay na yan. Ikaw na buhay, lumapit ka sa Diyos dahil sa iyong pangako hanggang kamatayan. Hindi ba ka? Buhay pa tayo. Nagngako tayo.
na hanggang may buhay. Pero meron nang namatay sa sambahayan, mas priority na yung patay kisa doon sa pangako na hanggang may buhay. Kumbaga, alin ang priority natin doon? Yung patay o yung pangako? Ang pinag-uusapan po natin dito, yung presensya ng unawa ng bawat isa sa atin. Ano ba ang unawa natin? Gaano ba kahalaga ang pagdarako sa templo? Para dahil lamang sa isang patay, ipagpapalit ko at hindi ka magbibigay ng oras para magsimba, kundi mas higit na mahalaga yung patay. Mabuti pa sana kung yayain mo yung nasa simbahan, puntahin mo doon sa patay, mas maganda pa. At least may ginawa tayong kabutihan. Para yung mga patay doon na nag-aasikaso doon sa patay, baka sakaling magising din at mabuksan ang kanilang unawa, madatnan sila ng tinatawag na salita ng Diyos. Sabi naman dito, at ang iba naman ay nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon, dapat papabayaan mo kung magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Sige, pupunta ako sa simbahan, pero magpapaalam muna ako. Parang kondisyonan pa rin. Kailangan ba yun? Kung tayo po, ang pangako sa Diyos, kusong pagpangako natin binitawan, nakatanim dito, hindi mo iintindihin yung magpapaalam ka pa. Dahil, ang isang taong lingkod ng Diyos, hindi takot mawala ng trabaho. Napakaraming trabaho. Hindi din po natin, binibigyan ng tayo ng pagkakataon ng Diyos para kilalanin muna natin ang ating mga sarili. Dahil kahit yung pinagtrabahuhan mo, sa panalangin mo lang, bubuksan ang kaisipan niya para hindi ka tanggalin sa trabaho. Hindi ba nga? Kaya kung titingnan po natin dito, hindi po dahilan para hindi ka makadako dahil may employer ka na namumuna sa iyo para magpaalam ka pa. Dahil piling buksan ng Diyos ang kaisipan ng iyong employer para hindi ka tanggalin sa trabaho sa oras na ibinalangin natin siya. Sapagkat mas higit na ibigay sa atin ang kasagutan sa ating mga panalangin. Sabi, malaki ang nagagawa ng pananalangin ng isang taong matuwid. Kaya itutuwid muna natin ang ating sarili para hindi tayo nag-aalala sa pagbalik natin, ano pa rin yung amo natin katanggap sa atin. Ganun po yun. Dapat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araw at tumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ang sino mang tao na ginagamit ng Diyos para maging sakayan niya, para maging kasangkapan niya, para ang kanyang kalooban o ang kanyang kapangyarihan ihayag sa mga tao sa pamamagitan ng ating bibig, kung ikaw ay tagapangaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng kamay, kung ikaw ay tumutulong sa may karamdaman. Ibig sabihin yan, kung tayo po ay ginagamit ng Diyos, na bilang may mga ministeryo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi po siya tumitingin sa ibang walang kaugnayan sa kanyang gawain. Sabi nga, ang isang kawal ay hindi nag-ialam sa unang walang kaugnayan sa paligid isang kawal. Ibig sabihin niyan, maging responsable tayo sa harapan ng Diyos. Kapag tayo po ay ginamit ng Diyos, itinalaga para maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos, gawin natin yun ng buong sikap, walang kondisyon, walang kadahidahilan. Sumunod tayo sapagkat kung tayo lilingon ng lingon, hindi po may tutuwid ang pinagdadaanan ng ararong yan, kundi babalog-baluktot po yan. Sa makatuwid, kahit ang sarili man nating buhay, kapag hindi nakatuon sa presensya ng Diyos, pwedeng hindi po maitutuwid. Sayang yung mga taong nagtitingala sa atin, tumitingin sa ating mga buhay, upang tayo maging buwaran para sa kanila,
pagkatapos tayo taliko ang ating naraan, ang mangyayari po yan, mas marami pa ang mapapahamak sa atin kaysa maligtas. Kaya po, sa isang taong lingkod ng Diyos, dapat may purpose. Palaging nakatingin sa harapan. Huwag titingnan yung nasa paligid. Kasi kapag lumingon ka sa kaliwa, hindi nagsisismisan ka. O sa kanan, nililiba ka. Kaya, ang isang nag-aaral, uminto ka lang. Wala kang pakialam doon sa mga nanglilibak at naninirang puri sa iyo. Dahil po, meron kang tinatarget. So, dapat, mula dito, sa tinanggalinin mo sa pag-aaral hanggang doon, matumbok mo yung dulo. Ganun po, dapat ang ginagawa ng lingkod ng Diyos. Kaya po, ang isang taong tinawag na ng Diyos para maging lingkod, may kani-kanila tayong mga ministeryo sa ating mga buhay. Meron tayong angkin na sarili nating kung ano yung ipinagtatiwala na ng Diyos. Nandito yan sa sarili nating mga para. Lamang, kung tayo'y magpasakop sa Diyos, nagpunsagra po yan, na-i-energize. Minsan, ikaw pala ay meron palang angking kakayahan mangaral ng Ebanghelyo. Ngayon, ginagamit ka na ngayon para mangaral ng Ebanghelyo. Meron ka palang angkin para angkin na isang kalagayan ng tumulong sa may karamdaman para magpagaling ng kanilang mga sakit. Na dati hindi natin alam, pero ngayon alam na natin. Ngayon, dapat stick to the point kung ano yung target natin. Kung sa pagtulong sa may karamdaman, dapat marami ang magsigaling. Kung tungkol man sa pananaral ng Ebanghelyo, dapat marami ang maligtas. Yun dapat ang targetin natin. At hindi yung lingon-lingon, tinitingnan yung suggestion ng iba. Hindi focus tayo kung ano ang kalooban ng Diyos at sundin natin at pagpasakop tayo sa Kanya. Ganon po ang kahulugan ng salita ng Diyos. Para tayong pagharian ng Diyos, kinakailangan ang pagpapasakop, pagsunod, pagsuko, at higit sa lahat, ang magpakumbaga tayo sapagkat ang pagsunod sa Diyos, kung may kataasan, hindi ko masasabing pagsunod, kundi minsan may katigasan din sa ulo. Dahil kapag ang pride na apatan na, minsan nawawala. Minsan tumatakas. Kaya po, pagharian nawa tayo ng Diyos at sigapin natin masunod ang kanyang kalooban. Siguro po nandito na lang, pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. At ano naman ating mga karaingan, kaibigan, sigapin natin yan sa Diyos. Pagkatiwala natin sa Kanya. At antayin natin yung kanyang sagutan sa pangalan ng Kristo. Salamat at pagpalain tayo sa araw. Salamat sa